Hi guys! So share ko lang sa inyo yung aming inahing baboy nanganak na naman nung May 27. So yan po ang kanyang mga biik, yan po ang aming inahin. At yan po ang kanyang mga pinatay na kanyang anak. So nakakaawa guys. At meron pang isa na tumilapon doon sa labas ng kulungan ng baboy. Kasi ganyan po talaga ang aming inahing baboy. Kapag siya ay nanganganak, during sa kanyang panganganak, talaga pong kinakain niya ang kanyang mga biik every time na lumalabas ito sa kanyang perta. Siguro ito yung klase ng baboy na hindi kayang itolerate yung pain kapag nanganganak, kaya ganyan yung kanyang ginagawa. Kinakaan niya ang kanyang mga biik dahil sa kanyang stress na nararamdaman. Pero after naman mga ilang oras mula ng nanganganak, like 18 to 24 hours, ay nagpapasuso na po siya sa kanyang mga biik. Pero kailangan po namin na dahan-dahanin at paisa-isa na i-introduce sa kanyang mga biik, dahil kapag siya po ay nabigla o siya po ay nagulat, ay bigla nyo po itong sinasakmal at kinakagat. So bali ang ginagawa na lang namin ay naglalagay muna kami ng isang biik dun sa kanyang kulungan hanggang sa yung biik na yun ay lumapit sa kanya at kanyang maamoy. Pero kapag siya po ay stress pa rin, ay hindi po kami nagkukumpiyansa o nagkakampante kasi kanya po yang kakainin. Bali dito po sa third batch niya ng mga biik ay 13 po ito lahat, pero 4 po ang kanyang napatay. Nung unang batch ay nasa 8 biik po lamang ang kanyang sinilang at 7 doon yung natira dahil isa po yung patay. At saka sa pangalawang batch naman ay nagkaroon po siya ng 10 biik, ngunit 3 din po yung namatay. 2 doon ay kanyang na-injured at ang isa naman ay na-suffocate sa loob ng kanyang tiyan. So bali ganyan po ang ginagawa namin in the first few hours ng kanyang panganganak, ay mano-mano po namin na pinapasuso ang mga biik. Medyo struggle nga naman, pero ganyan po talaga, kailangan nating mag-adjust at kailangan natin gawa ng paraan para naman hindi masayang o hindi mamatay yung ating mga biik. Pero sa kasamaang palad, yung isa dyan na napulot namin sa labas ng kulungan ng baboy, yung na-injured, ay namatay pa rin po siya dahil sobrang dugo na yung nawala sa kanya galing doon sa sugat sa kanyang likod. Wala rin nangyari kahit pamantinahin namin yung kanyang sugat dahil namatay pa rin po siya. At ayun, May 28 ng madaling araw ay amin na pong napagtagumpayan na ilapit ang mga biik sa kanilang ina.